So bago tayo tumalon sa mismong nilalaman ng chapter 3, tignan nga muna natin tong cover page. Usually kasi hindi ko talaga tinatalakay yung mga cover pages, even sa canon storyline ng One Piece. Pero nakaka-amaze kasi yung pagkakagawa dito at masasabi kong napaka-witty. Dito nga nakita natin si Kaido na nakikipag-inuman kay Zoro at sa gorilla. Alam naman natin na talagang sobrang lakas uminom netong si Kaido. At si Zoro naman ganun rin, ang lakas nga rin netong uminom. Ang gumawa nga ng cover page na to si Jordan T. So ilalagay ko na lang rin yung link ng Twitter page niya para ma-check nyo yung mga ginagawa niyang art at ang gaganda neto sobra. Bali nag-umpisa nga yung chapter 3 sa isang pag-uusap ng 5 elders ng world government. Pinag-uusapan nga nila dito yung patungkol sa possible na pag-akyat nga daw ng Fishman Island sa lupa. At dito meron ngang kawal na pumasok sa Pangaea Castle. Kaso bago nga matapos ang sasabihin neto, dumating nga si Sabo at yung iba pang Revolutionary Army. At sa next panel naman, inakita nga natin dito si Monkey D. Dragon. Bali ininterrupt niya nga yung nagaganap na pagpupulong ng iba't ibang nasyon sa Reverie. At dito hinimok niya nga yung mga leader ng iba't ibang nasyon na makipagtulungan sa kanya para nga mapabagsak yung mga world nobles at pati na rin yung world government. Bali ipinaliwanag nga ni Monkey D. Dragon yung iba't ibang ginagawang kalokohan ng mga world nobel mula sa mga taong walang kalaban-laban. At sa sinabi ngang yun ni Dragon, iba't iba nga yung naging reaksyon ng mga tao sa Reverie. Meron ngang hindi sumasang-ayon sa sinabi ni Dragon dahil iniisip nga nila na gusto niya lang pagharian ang mundo. Kaya niya gustong pabagsakin ang mga world nobel. At meron din namang sumasang-ayon kay Dragon. Hanggang sa may isang ang nagsabi kay Dragon na paano nga daw ba niya mapapatunayan yung mga sinasabi niya patungkol sa kasamaan ng mga world nobel at paano daw sila magtitiwala sa kanya. Dito ipinaliwanag nga ni Dragon na isa nga rin daw siyang world nobel noon. Sinabi nga niya na yung nanay nga daw niya ay isang world nobel at ang tatay naman niya obviously si Garp. Balit tinuruan nga daw siya ng nanay niya na manirahan lang ng normal at huwag isipin na isa siyang Diyos gaya ng ibang world nobel. At dito binrot up nga ni Dragon yung nangyari sa God Valley incident. At dito sinabi nga niya na nakita nga daw niya yung gusto niyang sundan ng yapak. At ito nga si Goldie Roger. Kumbaga yung gustong iparating sa atin ng gumawa ng fan art na to o yung gusto niyang palabasin na yung tinutukoy nga daw na world nobel na nasa God Valley na gustong protektahan ni Garp si Monkey D. Dragon nga daw yon. Bali yun yung dating sa akin ng panel na to. At sa next panel nga inakita na naman natin si Admiral Green Bull at kapansin-pansin nga rin sa katawan niya yung similar na marka na nasa dibdib ni Luffy. Tingin ko sa panel na to parang sinusuportahan lang neto yung sinabi ni Admiral Green Bull nung nag-uusap sila ni Fujitora na mahilig nga daw siya sa babae. So good job sa part na yan kasi parang binibigyan nila ng character development itong si Green Bull. At ang pinaka-highlights nga sa chapter na to yung pagpapakilala sa 5 elders ng world government. Bali simulan natin yung pagpapakilala dito sa 5 elders ng world government sa pinakamaliit. At ito nga daw si Saint Savros na nakakain ng devil fruit na Zoan type na Sorcerer Nomi model Giganotosaurus. Si Saint William naman sinabing master nga daw niya yung both armament at observation haki. Bali para nga siyang si Vice Admiral Virgo. Similar kasi yung vibes niya para sa akin. Ang next naman si Saint Nicholas. Nakakain naman daw to ng devil fruit na Lugia type na Mercury fruit, meaning kaya niya ngang maging Mercury. Ang next naman si Saint Ferdinand. Nakaya naman daw niyang gamitin ang iba't ibang martial arts including Rokushiki technique na pinakilala sa atin na ginamit ng mga Cypher Pulse. At ang huli nga si Saint Mohanda. Isa nga daw siyang magaling na swordsman at ang espada nga daw niya kabilang sa 12 Supreme Grade Sword. At ito nga daw yung Shodai Kitetsu. At sa next panel nga, nakita natin na sobrang gulat na gulat si Sabo sa mga kapangyarihan na meron sila. Kumbaga di nila inaasahan na ganito pala katitindi yung 5 elders. At bago pa nga sumugod itong 5 elders, biglang dumating si Monkey D. Dragon. Bali pinakilala nga siya sa atin na user daw siya ng devil fruit na Lugia type, which is yung wind fruit. So it makes sense nga naman, di ba? Kasi sa tuwing nakikita nga natin yung appearance na itong si Dragon, may lagi ngang hangin tayong nakikita. So possible tong devil fruit na to para sa akin. Anyway, sa kabilang banda naman, pinakita na nga sa atin yung bounty ng iba't ibang miyembro ng Revolutionary Army. Si Belo Betty nga raw may 465 million belly. Si Lindbergh naman ay may 518 million belly. Si Carazo naman may 710 million belly. Si Morley nga ay may 650 million belly. Si Ivankov naman may 888 million belly. At si Sabo nga ay may 1.1 billion belly. So para sa akin ang ganda ng naging weighing nila sa pagbibigay ng bounty.
Kasi hindi nga gaanong mataas at malaki nga yung possibility na pwedeng ganito nga talaga yung bounty nila. So mabalik na nga tayo dito sa action. Si Dragon nga at yung 5 elders ay nagsimula ng maglaban. At dito ginamit nga ni Monkey D. Dragon yung Devil Fruit ability niya. At sa lakas nga ng hangin na ginawa niya, inapalipad niya tong 5 elders sa labas ng Pangaea Castle. So parang that shows na hindi talaga overrated itong si Dragon. Kumbaga parang ang ginawa nung gumawa ng fan art na to na sinasabi niyang i-reach nyo yung expectation natin kay Dragon. Ganun yung lumalabas sa akin. Bali sa last panel nga, finally pinakita na sa atin yung bounty ni Monkey D. Dragon. At ito nga 10 billion belly. Ewan ko lang guys pero parang sobrang exaggerated naman ata ng 10 billion belly. 'Di ba? Kung mga 6 billion belly yan, kapanipaniwala pa yan para sa akin. Pero yung 10 billion kasi parang masyado nang malaki yun. So all in all, pinakitaan na naman tayo ng magandang chapter netong si Library of Ohara at ni Gemini. Bali napaka on point nga ng bawat sinasabi ng karakter dito na talagang mapapaisip ka. Nakakatuwa nga rin yung pag-a-adapt nila dito sa real characters. Tulad ni King Wapol, nakita nga natin na gulat siya nung nakita niya si Monkey D. Dragon at talagang takot na takot siya. Which is ganyan naman talaga yung personality netong si King Wapol. At gaya nga ng sabi ko sa unang chapter review natin about dito sa fan art na to, napakaliit nga lang ng possibility para sa akin na mangyaring napunta si Monkey D. Dragon sa Reverie. Kasi kita naman natin sa chapter 956 sila Dragon at si King Neptune, 'di ba? Nakita nga natin na nakabalik na si King Neptune ng Fishman Island at sinabi nga dito ni Garp na may nangyari nga daw sa Reverie pag alis nila. Meaning napakalabo talaga na nagkita itong si Monkey D. Dragon at si King Neptune sa Reverie. At ganun rin tong si Monkey D. Dragon. Nakita nga rin natin siyang nagulat sa kung anong nangyari sa Reverie. On the positive side naman, nakakatuwa nga dito yung pinalabas ni Library of Ohara na isang world novel yung asawa ni Garp o yung nanay netong si Dragon. It makes sense nga naman kasi parang ang naisip parating sa atin ni Ohara na kaya ayaw maging admiral netong si Garp dahil sa ayaw niyang maging tuta ng world novel. Dahil sa may nakaraan nga daw siya sa mga to na ayaw niya na sigurong balikan. Bali napaka-smart ng ganitong ginawa ni Ohara. Mukha mang malabong mangyari pero there is a chance na magkatotoo yan para sa akin. At last, iki-credits ko lang na sobrang nagagandahan talaga ako sa execution ng storyline na ginawa na itong si Ohara. Although fan art nga lang to. Kasi kung mapapansin nyo nga, inadapt nga nila yung pinakahuling nangyari during sa pagpapakilala sa atin ni Sengoku sa Rocks Pirates at yung sa pagbibigay niya sa mga bounty sa mga to. Napaka-creative lang na binlend nila yung story na yan at pinasok sa pagbibigay ng bounty dito kila Sabo at pati na rin kay Monkey D. Dragon. Kumbaga talagang binibigyan talaga tayo ng imagination netong si Ohara na parang si Oda na mismo yung gumawa ng chapter na to. So napaka-solid nun para sa akin. And that's it. Yan ang chapter 3 review natin dito sa fan art na ginawa ni Library of Ohara.